Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Good afternoon, Sir Johnny. Good afternoon to each and everyone. My name is Laika Jane C. Kiming, Best HM from Block 2. What's my reaction about LOT? Let's see. Kasha. The Internet of Things or IoT is a technology that connects devices to the internet, allowing them to communicate and exchange data automatically like Facebook, sharing information but hindi naman yung personal info mo but makikita nila dito yung my day, tinatawag nating my day, Instagrammable poses mo and it is used in smart homes din po. Meron tayong wearable gadgets like earpads, smartwatch, and healthcare, industrial automation to make the task faster, smarter, and more efficient. Okay, let's talk about naman sa advantages and disadvantages of IoT. Dito yung mga advantages. Meron tayong first, convenience. Of course, mas pinadali nito ang buhay natin. Halimbawa, pwede mong i-schedule ang aircon na mag-on bago ka dumating sa inyong bahay. Kunwari alis ka na, schedule mo muna. Alis ka ng 7, babalik ka ng 8, tapos pagdating mo ng 8 sa bahay nyo, open na yung aircon. Efficiency, nakakatulong ito sa energy usage or saving tulad ng smart thermostats na nag-a-adjust ng temperature depende sa usage na ginamit mo. We have the 3, remote access. Eto na, kahit malayo ka, check mo lang or i-monitor mo sa CCTV. Makikita mo na lahat gamit ang security cameras mo at smart locks mo. Okay dito, kunwari yung kapatid mo, may kasama mga bisita, kaklase, mache-check mo kung sino sila, pwede mong i-check sa monitor para makita mo if safe ba yung kapatid mo na magdala siya ng kanyang mga bisita doon. Let's talk about the disadvantages of IoT, tinatawag nating Internet of Things. First, mayroon tayong security risk. Okay. Dahil nga online ang mga devices natin, vulnerable sila sa hacking at data breaches. Eto, madaling ma-hack po yung mga data natin. Like laptops. Of course, i-hack lang nila yon, ma-open na nila. Encode lang sila ganyan. Ma-open na nila. Meron din yung mga devices, mga cellphone na nahuhulog, hindi alam yung password. Hack lang nila, ma-open na yon. Meron din yung mga CCTV cameras. Kunwari, may pupuntahan kang event, of course. Yung event na yun is napaka-huge, napakalaki. Merong mga group of magnanakaw, group of pagnanakaw nga. Then, may nakita silang jewelry na napakayayamanin, ganon. I-hack lang nila yung CCTV ng hotel or kaya venue na yon is pwede na nilang i-block lahat ng CCTV. Magnakaw ka man dito or hindi. 'Di ba? Napakadali. Madali lang nilang makuha yon. 2, privacy issues. Dito, may posibilidad na makuha yung personal data mo natin. Kasi nga, ihahack lang nila ulit yon. Makikita nila dito kung ilang taon ka na, saan ka nakatira, may kapatid ka ba, may asawa ka na ba. Dito, makikita nila lahat. May posibilidad talaga. We have the 3, cost. 'Di ba? Pag nasira yung smart TV mo, smartphones mo, maintenance na naman. Yung aircon mo pag nasira, ipapaayos mo, of course. Mahal talaga ang pagpapaayos. My personal insight about Internet of Things or IoT. In my daily life, oo, gagamit ako, of course. Para sa ating security and napaka-convenience niya talaga. Convenient. Mag-double ingat kasi nga,
meron talaga yung hacking, hindi natin maiwasan yun. Pero, kailangan nating magdoble ingat para hindi tayo mapasok ng kung sino man. Kapag merong taong hindi mo kilala, of course, call the police agad. Let's talk about the conclusion or ang kabuuan ng IoT naman. Ito ay isang powerful na teknolohiya na nagdadala ng convenience at efficiency. Para sa mga security risk naman, depende ito sa paggamit or sa paggamit talaga natin. Kung maingat tayo sa pagmamanage ng security settings natin, malaki ang tulong or maitutulong neto sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. Para hindi tayo madaling ma-hack, kailangan natin ng doble ingat talaga. Para sa akin, ang IoT is good for society. Basta't meron tayong tamang pag-iingat using this kind of devices. Kailangan nating mag-ingat para hindi tayo mabilis na ma-hack, ganyan, of course. Good talaga siya sa society. Paano? Of course, pag malayo yung parents mo. Let's see this kind of halimbawa, for example, smartphones. Pwede ka mag-video call sa parents mo. Kasi nga malayo sila. Ikaw lang kunwari nag-aaral, LDR ba kung ganun. Malayo yung school mo, malayo yung bahay nyo, then kailangan mo mag-boarding doon. Let's see, kabit ka lang ng CCTV mo doon sa kwan mo, tapos nakakonect yun sa parents mo. Pwede ka nilang i-check, i-monitor every day, and let's call, main ka sa laptop. Convenient talaga ang technology in our life kasi nakakatulong siya sa lahat ng ating ginagawa. Like, communication. Makipag-usap sa malayo, saan man tayo mapadpad, saan mang lugar ang gusto nating puntahan. Check the Google. Mag-Google ka. Check mo kung anong lugar yung pupuntahan mo, anong tradition nila. Pwede mo din yun kung anong mga kapahamakan ang pwedeng mangyari sa'yo para magkaroon ka ng personal info mo about that lugar na pupuntahan mo. Para maging aware ka. My reaction about this is good. Kasi dito sa Internet of Things is napapalaganap niya lahat ng awareness and security. Hindi lang sa mga bata, meron din sa mga matatanda. Dito kasi is it help us to what call about this? Na mag-ingat talaga. And madami rin talagang opportunity sa internet. Like, internet jobs. For example po, Booking, Grab. Internet. Kinalat na pulat ni internet. Pag pupunta ka ng university naman, meron din yung online enrollment, pero pupunta ka din ng face-to-face, of course. Ganon, marami nang naipalaganap ang internet sa atin at tulong sa ating industry and society. Pero ang take note, kailangan po nating mag-ingat sa lahat. Dito sa internet, meron kasing hacking and scamming, ganun. Scam. Kailangan po natin mag-ingat doon. And this is my reaction all about Internet of Things. And thank you. Have a nice day.